So yun 'no, isang magandang gabi sa ating lahat. Bagamat, hindi maganda yung, mga balita na kung saan ay merong, tumamang isang magnitude, 7.8. Malakas po yun, 7.8. Kung naalala niyo yung dating, July yun, ewan ko kung anong taon, nakalimutan ko na, yung gumuho yung ano, Hyatt Terrace sa Baguio. Nung tumama yung lindol na yun sa Baguio mismo, naramdaman niya sa Metro Manila. Nasa Malabon ako nun. Talagang, napakalakas 'no. Akala ko nga, ah, yung ano lang, umuuga lang yung bahay namin kasi bahay namin hindi man talaga semento no'n, kundi kahoy lang. So, ang lakas ng uga niya kasi siyempre kahoy lang siya. Hamat sa mga bato 'no, yung mga kagaya ng mga, bahay na gawa sa yari sa bato ay, matindi 'no. At, mapapansin natin na hindi 'to basta-basta, earthquake lang na gano'n katindi 'no. Biro mo 7.8. At, kita mo ay bumagsak yung mga establisimento na andodoon sa lugar na tinamaan nito sa Mindanao. So, alam niyo mga kaibigan, tanging ang lindol ang hindi kayang ma-detect ng kahit, anong instrumento 'no. Tayo ay nasa modern na panahon na. Kumbaga nakikita natin 'di ba, nakikita natin yung bagyo kung saan tatama, namumuo pa lang yung bagyo alam na natin kung nasaan. So, dun nakapaghahanda tayo. Pero 'to talagang, lindol talagang hindi mo ma-detect. Wala pang bansa sa mundong ito ang nakaka-develop ng, teknolohiya na puwedeng ma-detect 'tong, lindol 'no, wala pa. Kahit yang mga mauunlad na bansa, imagine mo maraming high-tech na bansa kaysa sa'tin sa Pilipinas, pero wala pang maka-develop nito 'no. Ito sana yung ma-develop kasi para maiwasan natin o mailagan natin o malaman natin kaagad kung kailan tatama, pero talagang wala, Talagang ito yung uri ng kalikasan na hindi mo masabi at, walang instrumento sa mundong ito ang makaka-detect. Kaya sana, may mai-develop na kasi para maiwasan natin ang titindi ng tama. Alam niyo yung mga panahon dati hindi ganito tama, pero ngayon patindi ng patindi at, pawasak ng pawasak at, talagang ibang klase 'no. Ang hirap, madetermina kung kailan siya tatama. Kaya mistulang paghahanda ang kailangan. Ang kailangan lang dito wag ka lang masisiraan ng loob, Kasi pagka nasiraan ka ng loob dito at nataranta ka, yun may tama ka talaga rito. Kailangan dito kahit na sa ganyan, medyo buo yung loob mo na napaka, sabagay, talagang kailangan dito tapang at hindi lang yun yung, pag-iisip mo present sa kabila ng nangyayaring yan. At, talagang ano, as in nakakatakot talaga. Biro mo para kang dinuduyan. Pero talagang kailangan dito present ka at, alisto ka 'no. Yun ang panlaban dito, yung alisto. Para sa sunog lang yan, 'di ba sa sunog hindi ka basta-basta tatakbo kaagad sa sunog, 'di ba? Yung iba nga pagka nakulong yan gumagapang sila para hindi sila makalanghap ng, usok. Kasi yung usok ang papatay sa'yo, 'no? Eto matindi 'no. Kailan talaga pagka lumindol as in nasa loob ka ng bahay or what, lumabas ka punta ka open area kasi puwedeng, gumuho yung kinalalagyan kung ano man yung lugar ka. So, may mga matitibay na gusali na hindi napapabagsak at yun ang mga mahihinang gusali, yun yung napapabagsak. So, panalangin natin yung ating mga kababayan na dumanas nun 'no, at sana ay, hindi na masundan pa itong, pangyayaring 'to. At, sabi nga, minsan lang yung gumalaw, minsan lang yun na, lumindol sa lugar na yun at, napakahabang panahon o taon na ang nakalipas bago muling naulit ngayon. So, sana panalangin natin sila, ang ating mga kababayan sa Mindanao.